my beloved Boss Mike Cervera. Kaya conversation namin at yung nga, ang sabi ko nga, ano bang kahit naman ano yung hingin mo, yung kung ano gusto mo, ibigay. Oh, sabi ko, loto. Sabi ko, loto. Kita nyo na, loto. Naloko na. Ano sa loto? Natawa pa eh. Yung loto, binanggit. Sige, ang sabi ng di man nitong si ng Picoy, sige, isasabihin natin, inaantay nga nila, may sabing gano'n. Galing, no? Ang galing nila no? Babanatan na ngayon yung loto. Ito yung loto, mga kababayan, no? Wala namang kwenta yung pinag-usapan nila dyan, pero yung MIAA. Yan na, ha? Yung binabanatan nilang loto, yung PCSO, mga kababayan, eto na. Tumanggap ng parangal galing kay Pangulong Bongbong Marcos kasi na-hit nila yung kanilang kotang binibigay sa kanila. 'Di ba? Yan dapat eh. Alam niyo, mga kababayan, ang dami kasing ang dami nilang titirahin diyan, idadamay nilang lahat. Eto, tingnan niyo. Thank you, MIAA. The Subic Bay Metropolitan Authority with actual remittance of 3.07 billion pesos, headed by Chairman and Administrator Eduardo Jose L. Alinio. Thank you, SBMA. Ngayon, mga kababayan, kita nyo, bakit kailangan yung tirahin ang PCSO, tuligsa kayo ng tuligsa, samantalang sobra pa sa target ng PCSO. Ibig sabihin, mga kababayan, kung ang target nila ay 10,000, abay humigit doon yung nai-remit ng PCSO nakita. Galing, di ba? Tapos ito pa. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga idadamay nila. Idadamay ni Maharlika. Kasi nga, alam nyo na si Maharlika eh. Ito pa. Alam nyo ba kung ano ginagawa ng mga ng mga taga PCSO? Ayan. Ayan ha, andali. Tignan ninyo. Tignan, nasa 2,000, Charitimba Food Packs. Ang matagumpay na naitawid, Charitimba. Nakatimba daw. Matagumpay na naitawid dagat at naipamahagi ng charity, Philippine Charity Sweepstake Office. Sa mga residente ng isla ng Tingkoy, Batangas noong nakaraang buwan. Ang nasabing distribution, marami pa yan, mga boss. Ito yon. Nasaan ba yun? Ito. Tingnan nyo naman yung no? Kita nyo, yan yung itsura na yan, mga boss. Yan yung mga pinamimigay ng PCSO na ayuda. Ano pa? Ito pa. Kita nyo, napakaraming tinutulungan ng PCSO. Di ba? Galing eh. Ibig sabihin, mga boss, hindi lang yan kasi maraming mga nagkakasakit, tinutulungan ng PCSO. Gusto nilang iparelisa, eto mga boss gusto nilang iparelisa ang PCSO para hindi makagawa ng mga proyekto ang gobyernong Marcos. Kasi malaking bagay at tulong ito sa administrasyong Marcos yung nagagawa ng PCSO. Bakit? Kasi nga daw, kaibigan. Syempre, pag kaibigan mo, tutulong sa'yo. Tutulong sa'yo para makatulong sa tao kasi yun yung mission mo. Pero etong mga ito, itong mga hinayupak na mga walang yang ito, mga boss, wala na. Diba? Sana patugtugin sa rally yung Sige po, pag natin, pipilitin natin. Ano pa? Kita nyo ha? Ang tsatsaga nga ng mga ito Nasaan na yun? Philippine Charity Sweepstakes Office with actual remittance of 2.68 billion pesos, headed by General Manager Melquiades A. Robles.
Thank you, PCSO. The Philippine National Oil Company, with actual remittance of 2.65 billion pesos, headed by President and Chief Executive Officer Oliver Mario. Narinig nyo? Eto na. Certificate of Recognition. Kanino galing yan? Philippine Charity Sweepstakes Office. Kita nyo? Ayan 2,684,000 for the valuable contribution to the national government. Ang laki, ha? Ang laki ng contribution ng PCSO dito. Na kinita ng PCSO kaya sila na pagbigyan. Kung eto mga Boston tinitira nila na ito, totoong gumagawa ng kalokohan, tulad yan ng magiging tulad yan ng panahon ni Pangulong Duterte na mawawala. Yun yung kinagagalit ng mga gustong agawin yung pamumuno dito sa PCSO. Naloko na. Diba? Sino ba ang nawalan ng 18 billion ng kita ng PCSO, mga kababayan, kung inyong alam? Diba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, abay pinasara ang PCSO. Bakit? Kasi nga, hindi malaman kung saan napunta yung 18 billion pesos na kita ng PCSO. Naloko na. Ngayon mga kababayan, kahit anong paninira nila, wala namang naniniwala sa kanila. Ayan. Kita nyo. Kita nyo, kahit nasa bangka. Tinawid nila, bangka-bangka para makahatid sa mga taong bayan. Yung tulong ng PCSO, ginagamit yung bangka, ihatid lang sa mga taong nangangailangan. Eto na, yung recognition. Sino yan? Pasok. MA. The Philippine Charity Sweepstakes Office, with actual remittance of 2.68 billion pesos. 2.68 billion pesos ang remittance nino ng PCSO. Naloko na. Diba? Pero babanatan nila yan. Sino ba bumabanat dyan? Eto, idadamay na naman ni Maharlikang luka-luka. Sino? Ang PCSO. Ulitin ko po ulit. Oo, dahil nga doon sa ang pinagtatakong nga, ba't ako ang isang James Kumar sa labas? Kung saan man yung Kaya nga sabi ko, kung gusto niya ako usapin, dito na lang sa bahay. Ngayon, yung pag-uusap na yun, sabi ko gano'n, sige, basta dito sa bahay. Tapos, tila parang nagbago sila, nag-iisip na baka naman tantad ng CCTV o camera yung bahay. Tapos, ganyan. Ilan pa yung mga conversation namin? Ilan pa yung conversation namin? At yung ang sabi ko nga, kahit naman, yung hingin mo? Yung kung ano gusto mo, ibigay. Sabi ko, loto. Sabi kita nyo? Sisirain na naman nila yung loto. Naloko na. Kayo, isipin nyo mga boss isipin nyo. Kung kayo hihiling, kung kayo hihiling ng kapalit, alam nyo, sinungaling talaga Kung kayo hihiling ng kapalit, loto. Naloko na. Loto, hilingin nyo, di ba? Hilingin nyo na yung cash. Naloko na. At mamuhay na kayo ng mapayapa hanggang sa mamatay kayo sa ibang bansa. Naloko na. Di ba? Yan yun Siyempre, nakita na naman ni Maharlika yung award ng PCSO. Galit na galit tong si Maharlika dyan. Dahil yan yung gustong-gusto niyang isa yan sa gusto niyang posisyon. Naloko na. Yung PCSO. Panibagong script yan para siraan si First Lady. Sabi ni Luz Biminda, di ba, sira ulo na naman maniniwala diyan. Maharlika, uwi ka dito sa Pinas para malaman mo ng taong bayan na totoo yung pinagkakalat mong kalokohan. Sabi ni Roy Uy, di ba? Yun na nga mga kababayan, sisirain na naman nila. Kasi nga, naiinggit na naman si Maharlika. Di ba? So eto na ngayon.
si Bato. Di matapos ang mga hearing, mga kababayan. Matapos ang hearing, eto na, si Bato, nanggigil na sa isang interview. Oh, Ahead, make my day, Mr. Ayan na. Trillanes! ayun na. Biyan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Oh, Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. oh, Sumama ka, ikaw Ah. mismo magpusa sa akin. oh. Galit na galit si Bato. Naloko na. Galit na galit. Oh. Oy! Trillanes, ikaw daw magposas. Naloko So, na. pusasan mo na. 'Di ba? Pusasan mo na si Bato. Oh, Naloko. galing naman sa kanya yan eh. 'Di ba? O di pusasan niya na. Oh, pasok. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Eto, ulitin mo, Bato, para makita yung itsura mong gwapong-gwapo ka diyan eh. Naloko na. Oo. Pakinggan niyo ha. Gwapong-gwapo. Go ahead, make my Okay. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Naloko na. Galit na galit. Di ba? Kita nyo, no? Kung ito hindi apektad, ganito yung mga kababayan, ha? Ang pagkakaiba, ulitin ko para makita nyo yung itsura ko. Ang pagkakaiba ng apektado kapag binabash mo sila at sa hindi apektado. Bakit? Apektado ka kasi alam mong totoo. Ha? Hindi ka apektado kasi alam mo naman na hindi totoo. Tingnan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung kanyang reaction? Sa reaction nito, natanong lang, ikaw daw mahuhuli na ng ICC, ano daw masasabi nyo doon? Pansinin ninyo kung ano pagkakaiba mga kababayan. Nasaan na 'yon? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Soriano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drug something. Kami ni Bulong 2012 daw po, Mr. President. Contrived yun. Nakita nyo? Nakita nyo yung hindi apektado? Naloko na. Nakita nyo yung hindi apektado? Eto naman ngayon. Eto naman ngayon yung apektado. Panoorin nyo yung apektado. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala akong concern na baka bigla magbago stand ng Marcos administration dito sa ICC considering yung ginagawang investigation ngayon na High blood na si Bato. Naloko na. The Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Hindi po ako pwedeng magbibingi-bingihan sa mga issue na yan. Yung PDEA leaks na yan. Hindi po ako pwede matutulog dyan. Naku, hindi matutulog. Wala nga kwenta. Sinabi na nga ni Senate President. Tigilan mo na yan. Naku. Trabaho ko yan. I am answerable to the Filipino people. Being answerable doesn't mean na magdidiin tayo ng tao. We can be objective in our hearing. Puro ka objective. Wala nga ang objective nyo dyan. Siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Please! Kita nyo? Biyan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Si Pangulo naman. Sa Soriano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drug something. Kami ni Bulong 2012 daw po, Mr. President. Contrived yun. Nakita niyo yung pagkakaiba, mga kababayan? Nakita niyo yung pagkakaiba? Ilang taon na ba nilang binabanatan to tinatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos at panay ang batikos patungkol doon sa nagdodroga, may video, may litrato, Kita nyo? Kita nyo yung sagot.
Tinawanan lang kasi hindi apektado dahil hindi totoo. Gets nyo? Samantalang si Bato, tinanong lang at nabanggit lang yung pangalan ni Trillanes, eto na. Ahead, make my day, Mr. Trillanes! Pararatingin natin kay Trillanes. Oo. Na siya daw ang magposas. Naloko na. Oh, gets nyo? Paratingin natin yan kay Trillanes. Naloko na. Our beloved Boss Mike Severa.